Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Mag-share na naman po ako ng salita ng ating Diyos. Kaya mag-focus po tayo ulit, i-ready natin yung ating mga sarili. Kung maaari, pwede tayong maghawak din ng ating Bible, ng ballpen, at ng notebook din para pwede nating isulat yung ating mapapag-aralan ngayong umagang ito. Pero bago tayo mag-start, tayo po muna ay mananalangin. Lalapit muna tayo sa ating Diyos. Magsiyo po tayo. Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito, Lord God, na ginising mo kami lahat ng maayos at malakas ang aming katawan. At muli, Lord, binigyan mo ng pagkakataon na makapakinig, mag-aral, magbasa ng iyong mga makapangyarihang salita, O Diyos. Ama, kagaya ng dati, I pray na samahan mo po ulit kami, turuan ng gabayan at open our minds and understanding para lahat ng aming maririnig ay talagang maintindihan namin. And I pray din na ang iyong mga salita na aming maririnig, Lord, mag-manifest sa aming mga buhay. At ma-share din namin ito sa aming mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Lord, maraming salamat po sa pagturo mo na naman sa akin. Naniniwala ako, Lord, nasasamahan mo na naman ako, tuturuan at gagabayan para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Kaya maraming salamat at kiniklaim namin na tagumpay ang aming gawain ito dahil kasama ka namin, narito ka po na kami gagabayan mo po. Kaya Lord, maraming salamat po at muli pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Isang pinagpalang umaga pong muli sa inyong lahat mga kapatid. Ito nga po, mag-share na naman ako ng salita ng ating Diyos. Pero unahin ko muna yung mga bago dyan po sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po, salamat. Mga kapatid, nandito pa rin tayo sa Santiago o James, pero nandito na po tayo sa chapter 4. Kaya mag-focus po tayo, napakaganda na naman at napakahalaga ng sasabihin ng Diyos sa atin ngayong umaga. James chapter 4, at dito po ako mag-share sa inyo sa verse 13 hanggang verse 17 po. At ito po ay may pamagat na warning sa pagyayabang. Ito po ang sabi. Verse 13 hanggang 17 po. Makinig kayo. Kayo na nagsasabing ngayon o bukas, pupunta kami sa ganito o ganong city at mag-i-stay kami doon ng 1 taon. Magnenegosyo kami doon at magpapayaman. Alam po ba natin ang mangyayari talaga sa ating buhay? Alam po ba natin na talagang magiging successful yung ating gagawin at magiging maayos yung ating plano? Sa tingin niyo po ba, sure tayo na magtatagumpay tayo? Verse 14, hindi nyo nga alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Parang usok lang ang buhay nyo. Nandyan ngayon, mamaya, wala na. Verse 15, ganito dapat ang sabihin nyo. Kung will ni Lord, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o yun. Pero ngayon, nagmamalaki kayo at ang yayabang nyo. Masama ang lahat ng ganyang pagyayabang. Kaya kung alam ng isang tao ang tama na dapat niyang gawin pero hindi niya ginagawa yun, nagkakasala siya. So, dito sinasabi sa atin na tinuturo sa atin ng Diyos na hindi tayo dapat magyabang.
Hindi natin pwedeng sabihin, matalino naman ako, sigurado, magtatagumpay ako. Mayaman naman ako, may pera ako, marami akong ganyan, ganito, kaya magagawa ko lahat ng gusto ko. Magiging successful ako. Sa tingin niyo po ba, magtatagumpay tayo kung wala ang Diyos sa ating buhay? Talaga bang magiging successful tayo kung hindi tayo hihingi ng tulong sa ating Diyos? Kung sasabihin niyan, oo, totoo nga nagyayabang tayo at nagkakasala tayo. Pero sa lahat ng bagay na gagawin natin, plano, iisipin, balak sa buhay, kung ito ay ating hihingin sa ating Diyos, hihingi tayo ng karunungan, kaalaman, ng kalakasan, ng katalinuhan nga, ng gabay, ng protection sa ating Diyos, at ito'y pangahawakan natin at paniniwalaan natin, sigurado po magiging successful tayo. Pero kung dahil lang sa sarili nating kakayahan, sarili nating katalinuhan, sarili nating pera, ano po, sinasabi natin na meron naman tayong ganyan, ganon, nagyayabang nga po tayo. At ang lahat ng meron tayo ngayon ay galing po yan sa ating Diyos. Totoo po yan. Huwag po tayong magyayabang. Kahit sa akin sinasabi dito ng ating Diyos, nakakaya kong mag-share ng kanyang salita, hindi dahil sa kaya ko to, hindi dahil sa nilalakasan ko yung loob ko. Ito'y pinapahintulot ng Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay sa akin ng karunungan dahil hindi ko kayang i-share ang kanyang mga salita ng basta-basta lang. Kaya nga tayo paumpisa nananalangin, humihingi tayo ng guidance sa ating Diyos, no? Para maging maayos, tama yung aking mga sasabihin. Kaya ganun din sa ating mga gagawin, paplanuhin, balak sa buhay, hihingi rin natin ito ng tulong sa Diyos. At kung will nga ni God, dahil alam nyo, will talaga ni God na pagpalain tayo. Diba? Jeremiah 29:11, yung plano niya sa atin, diba? Yun talaga ang plano niya. Kaya will ni God na maging maayos tayo, masaya tayo, masagana tayo. Ayaw niya tayong masasaktan. Ayaw niya tayong malulungkot. Pero, kung minsan sa katigasan ng ulo natin, ginagawa natin yung gusto natin nang hindi natin hinihingi ng tulong sa ating Diyos. Hindi tayo nagtatanong sa ating Diyos. Kaya pagka nagkamali o pumalpak o nasaktan tayo sa ginawa natin, kung minsan nagsasabi pa tayo kay Lord, bakit mo po ako pinabayaan, Lord? Bakit po ganito ang nangyari sa akin, Lord? Diba? Kaya lahat ng plano natin, lahat ng gagawin natin, itatanong natin sa Diyos. Hihingin natin ng yun nga yung guidance, yung protection, yung wisdom and knowledge, no? Yung understanding, hihingi natin yan lahat sa Diyos. Dahil totoo po, hindi tayo magtatagumpay kung wala ang Diyos sa ating buhay. Kung wala ang Panginoong Hesus sa ating buhay. At kung hindi tayo hihingi ng gabay at protection sa banal na Espiritu na bigay sa atin ng ating Diyos. Kaya dito, no, tama yung sinasabi dito na tayo ay nagyayabang kung sasabihin natin, pupunta kami ron, magtatagumpay kami, yayaman kami ron. Talaga ba? Diba? Pero kung lahat ay ipagkakatiwala natin sa Diyos ng buong puso at kaluluwa, ng walang pagdududa, sigurado ko tama ang sasabihin natin na magtatagumpay tayo dahil alam natin sa sarili natin na kasama natin ang ating Diyos. Pero kung dahil lang sa iyo, ano po, I don't think so. Hindi tayo magtatagumpay. Maaring sa umpisa, pero magugulat na lang tayo, bakit ganito na nangyayari, ganyan. Kasi nga, wala ang Diyos sa ating buhay. Kasi nga, hindi tayo humingi ng tulong sa ating Diyos. Kaya dito tinuturo sa atin, hindi tayo pwedeng magsabi ng mga ganong bagay na hindi naman natin alam o wala tayong kasiguraduhan. Pero kung na kay Lord tayo, talagang humingi tayo ng lahat sa ating Diyos, masasabi natin yun. Para pag may nagtanong sa atin, paano mo nalaman na magtatagumpay ka? Dahil God is with me. Dahil hiningi ko to sa Diyos. Nagtanong, nagpray, humingi ako ng talino, ng kasipagan, ng kalakasan.
Hiningi ko lahat sa Diyos, kaya naniniwala ako na hindi niya ako pababayaan. Pwede natin sabihin talaga yun, mga kapatid, ano? So sabi nga sa last part, kaya kung alam ng isang tao ang tama na dapat niyang gawin pero hindi niya ginagawa, nagkakasala siya. Kaya yung lahat ng tama na alam natin, lalong-lalo na sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, kasi nandyan ang lahat ng katotohanan, nandyan ang mga tama natin dapat gawin, yung mga pinabuutos ng Diyos, yung mga tuntunin ng Diyos, nandito lahat. Kaya kung ito ang ating susundin, hindi tayo nagkakasala. Pero kung dahil alam na nga natin ang tama, pero mali pa rin yung ginagawa natin, nagkakasala po tayo. Yan ang tinuturo sa atin ng ating Diyos ngayong umagang ito. Na lahat, kaya nga, di ba, mayroong seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na uunahin mo, uunahin ko, uunahin natin ang ating Diyos. At ang lahat ng pangangailangan natin, ipagkakaloob niya. Diba? Yan yung kaalaman, yan yung karunungan na dapat natin gawin. Unahin ng Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, at sa lahat ng aspeto ng ating buhay. May hihingi, may gagawin, may paplanuhin, di ba? Hihingi tayo ng tulong sa Diyos. Hihingi tayo ng karunungan, ng kaalaman sa ating Diyos para tama ang ating magawa, para maging maayos yung ating gagawin, para maging tagumpay tayo sa ating mga gagawin. Walang ibang makakapagbigay ng maayos, maganda na katagumpayan sa atin. Yung perfect na katagumpayan, ang Diyos lang ang makakapagbigay niyan. Dahil sa Kanya, wala pong imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya, kanino pa tayo hihingi ng tulong? Kanino tayo magtitiwala? Kanino tayo maniniwala? Kanino tayo aasa? Siyempre sa ating Diyos. Ang lahat ay pagkakaloob niya para magtagumpay tayo. Siyempre, yung kalakasan, number 1 yan, hinihingi natin dapat sa Diyos yan. Para maging malakas tayo. Paano tayo magtatagumpay? Paano natin magagawa yung mga dapat natin gawin? Kung mahina ang katawan natin, paano kung nakahiga lang tayo, nakaratay tayo, di ba masama yung pakiramdam, sakit ang katawan, magagawa ba natin to? Kaya hihingi tayo ng kalakasan sa Diyos. Tapos sa pag-iisip natin, paano bang gawin ko, paano ang plano? Wala tayong maisip. Paano hindi tayo humihingi sa Diyos? Kaya nga, sabi ng Diyos sa salita niya, hindi naman kayo humihingi kaya wala kayo. Kaya lahat ng bagay, ihihingi natin sa Diyos para meron tayo. Para magtagumpay. Diba? Para hindi tayo kulang sa lahat ng bagay. Hihingi tayo sa ating Diyos. Yan ang tinuturo niya sa atin. Araw-araw yun ang gagawin natin. Unahin ng Diyos, magtanong sa Diyos, humingi sa Diyos. Yan ang gagawin natin. Para hindi masabi ng Diyos na hindi naman kayo humingi. Kaya wala kayo. Kaya lahat mga kapatid, lahat ng ating pangangailangan sa buhay, personal, sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating mga pangarap, sa ating ministry, ihingi natin yan, ilalapit natin. Walang iba sa Diyos lang. At sabi ko nga, sigurado tayo magtatagumpay kapag inuna ko, inuna natin ang ating Diyos. Napakaganda ng tinuturo na naman ng Diyos sa atin. I pray maisang buhay natin ang kanyang mga salita. Isang buhay talaga. Hingin natin ito na mag-manifest sa ating mga buhay ang salita ng ating Diyos. Para hindi tayo magkulang. Para lagi tayong tagumpay. At laging kasama natin ang Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napag-aralan na naman ngayong umaga. Maraming salamat sa kanyang salita. Dahil ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ng katagumpayan. Ang salita ng Diyos dapat ang maging buhay natin. Yan ang dapat natin itatak sa ating puso at isip. Ulitin ko lang, salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig ngayong umagang ito. Salamat din sa inyo mga kapatid sa pakikinig nyo sa salita ng ating Diyos. Tayo po ay muling lalapit, mananalangin, magpapasalamat, magpupuri, hihingi
at hihingi rin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Magsiyuko tayo. Yes, Lord, Father God in heaven, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Ama, maraming salamat na naman po sa iyong salita na aming narinig, nabasa at napag-aralan ngayong umagang ito. Dito muli mo kami tinuturuan na huwag kaming maging mayabang. Ayaw mo po na kami po ay magkakasala pa. Lord, salamat. Dahil dito tinuturuan mo kami na laging lumapit sa iyo umasa, sa iyo humingi ng tulong. Dahil ikaw lang naman talaga, Lord, na makakapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan sa aming buhay, para sa aming pamilya, para sa aming kinabukasan, Lord. Sa iyo lamang yan manggagaling, Lord. Dahil ikaw ay aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat. Dahil, Lord, ipinagkakatiwala namin ang aming buhay sa iyo ng buong puso at kaluluwa. Pangahawakan namin ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, ang iyong mga katuruan sa amin. Dahil ikaw ay mabuti at matuwid na Diyos. Lord, we believe na lagi mo po kami tinitignan. Lagi mo pong pinapakinggan yung aming mga panalangin. I believe na kami lahat ay magiging maayos, masaya, masagana, payapa at tagumpay ang aming buhay dahil kami sa iyo umaasa. Kami sa iyo naniniwala, Lord. Kaya I believe, Lord, hindi mo kami pababayaan, niiiwanan, O Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, salamat po muli sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat at sinamahan niyo na naman kami. Salamat at tinuruan niyo na naman kami, O Lord. And Lord, I pray na lahat ng aming nagagawa everyday ng mali, mga naiisip naming mali, mga kasalanan namin sa iyo, Lord, I pray mapatawad mo po kami lahat. Sa lahat ng aming pagkukulang sa iyo, sa lahat ng aming pagsuway sa iyo, Lord, yung hindi namin pagsunod sa iyo, Lord, patawarin mo po kami. Ngayong oras na to, Lord, turuan mo po kami na sumunod sa iyo, magtiwala sa iyo, umasa sa iyo, Lord, in Jesus' name. Lord, I pray na dagdagan mo po yung aming pananampalataya po sa iyo, Lord. Ako po, Lord, I pray na lagi mo po akong turuan, gabayan, samahan, proteksyonan. Gawing masipag lagi, Lord, na paglingkod sa iyo. Ganun din lahat ng tinawag at pinili mo ng mga lingkod mo, Lord God. Huwag mo rin po silang pababayaan everyday, Lord God, sa kanilang pagtuturo, pagbabahagi ng iyong mga makapangyarihang salita. Huwag mo rin pabayaan ang kanilang mga mahal sa buhay, kanilang pamilya, Lord God, ang kanilang ministry. Ganun din po kami lahat. Maraming pong salamat dahil naniniwala po ako, Lord, na napakinggan mo po ang panalangin ito. At ang panalangin ng lahat ng nanalangin ngayong oras na to, Lord God, tinugon mo na sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat, Lord, sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman, pagbigay ng trabaho sa mga walang trabaho, sa mga nagulong pamilya, bubuuin mo to, Lord God, aayusin muli at magiging maayos ang bawat bansa dito sa mundong ito, Lord God. Lalo-lalo na ang bansang pinili, ang Israel, magiging maayos, masaya, masagana, payapa at tagumpay ang kanilang buhay. Dahil hindi mo po sila pababayaan. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin, Lord. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen, Amen. Claim nyo na, mga kapatid. Narinig ng Diyos ang inyong panalangin. Kaya ito po ay pagkakaloob niya na. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat.